Guys, welcome back to my channel. Maraming nagtatanong sa akin, nasa na daw ba yung Mazda 3? So ngayon, i-update ko kayo. Kasi today, magpapalit ako ng tires nitong aking Mazda 3. After some research, I decided to get yung Radar D-Max R8. At dito ako nakakita sa Devon Tire Center sa Pasay, along Arnaiz Avenue. So mukhang bago yung tire shop niya, kaya pumunta ako dito para magpakabit ng Radar tires. So halika, samahan niyo ako. Ang size ng gulong ko nga pala is 235/40 R19. In most cases, since low profile yung tires ko, prone talaga siya na ma-flat. At meron din akong na-experience na tinusok yung tires ko dito sa isang parking area sa Makati. So naghanap ako ng magandang tires sa market at kinonsider ko yung run flat tires. Buti naman itong si Radar, meron siyang ino-offer na run flat tire na affordable, na maganda yung performance at quality. For the meantime kasi, iba yung tires ko sa harap, it's Accelera, kasi mahirap makahanap ng stocks ng Federal tires. Ang hinahanap ko yung maganda yung performance on road, especially sa dry grip as well as sa wet grip. May added safety ang nabibigay ng run flat tires. Kaya napili ko itong Radar D-Max R8 Plus. It's also a sporty tire and more on road focus talaga. It's actually a summer tire at asymmetric yung tire tread pattern niya. When you say asymmetric, magkaiba yung outer tread pattern saka yung inner tread pattern. Usually, yung outer section typically mas malaki at mas steeper yung tread blocks. Yun is para sa cornering stability at saka yung better grip sa mga dry surfaces. Yun namang inner tread dun sa wet traction. Usually, mas maliit yung tread blocks niya at saka mas malalim yung mga grooves para madaling maalis yung water away from the tire. So, ang size na pinili ko is 225/40/19. Since nakakapalan ako dun sa 235/40/19 na nakakabit ngayon. Para bumaba by half an inch yung drop ng sasakyan, since natataasan pa ako dun sa 235. So, tingnan natin ang fitment. Ang pag-install nga pala nito is mayroong inside tsaka outside to indicate yung correct orientation. Pag hindi tama yung orientation, it may compromise yung performance. Ito nga pala yung production date niya, 2025 siya. According to my research, quiet and comfortable daw yung ride niya. Kasi meron siyang optimal rib design and tread pitch sequencing for a quieter ride. So dito naka-indicate yung decibel rating niya sa dry and wet conditions. At ang isa talagang kinonsider ko na feature nito is yung run flat tire siya. So kahit matusok ka say at 80 km/h, hindi siya mauubusan ng hangin. So makakarating ka pa rin sa vulcanizing shop. And another good feature nito is yung sporty feature niya. So kahit summer tire siya, pwede siya sa sporty na driving habit. Ang kagandahan nito, mas tahimik itong road tire compared dun sa semi-slick tires na nakakabit dito sa aking Mazda 3. And another thing na nakita ko sa brochure nito is maganda yung kanyang wet handling compared dun sa previous tires ko before. Na semi-slick, medyo compromise talaga yung wet handling. Since mas kokonti yung grooves niya compared dito na madaming grooves for better traction sa ulan. And another thing, since marami siyang grooves, mas tahimik siya compared dun sa semi-slick tires. By the way, ang full range niya is available in 148 sizes from size 17 to size 26. Meron din silang EV compatible na run flat tire. Okay, start na nating ipakabit. And for those who are wondering, yung exhaust ko pa rin is still installed dito. Maganda pa rin yung performance niya at wala pa rin ako naging problem so far. Ito nga pala yung existing na tire ko. It's 235/40/19. Magda-downsize tayo to 225/40/19. Since gusto kong bawasan yung width at saka yung height ng tire para mas maganda yung drop ng sasakyan. Okay, inuna nilang tanggalin yung sa front tires. Pagkatapos matanggal yung sa harap na gulong na Accelera, ang ipapalit natin is itong Radar D-Max R8. By the way, yung tires nga pala na ito, meron siyang yellow dot. Kasi during manufacturing, yung gulong merong slight weight imbalance due to material distribution or construction variances. Yung yellow dot mark na yan is the tire's lightest spot. So when mounting the tire dun sa wheel, yung yellow dot na yan, dapat naka-align dun sa valve stem. Kasi yun yung heaviest part
of the wheel. Ang tawag dyan is match mounting. It helps minimize yung amount of balancing weight na kailangan para ma-reduce yung vibration, para mas smoother yung ride at saka pantay yung tire wear. So makita nyo, pinatapat ko yung yellow dot dito sa tire valve stem. So para pag binalance niya, mas kokonting tingga ang gagamitin. Okay, pa-wheel balancing na natin. Pag magpapakabit kayo ng gulong, humanap din kayo ng shop na medyo bago yung mga equipment. Dito, bago yung equipment niya. So, kampante ako na maganda yung result ng kanyang balancing. Sa start, nag-input muna siya ng width ng mags. Tapos, naglagay siya ng tingga para mag-zero. So, kapag nag-zero na yung monitor, ibig sabihin balance na yon. So, yan, nag-zero na, balance na siya. And then, ikinabit na natin dito sa harap. And then, the procedure was repeated dun sa kanang gulong. So, after makabit yung dalawang front tires, yung dalawang rear tires naman ang susunod na ikakabit. At ganito nga pala yung itsura nung makabit na yung front tire. So, mas maganda ngayon yung drop niya. Remember, naka-lowering spring ako. I like yung itsura nitong Radar D-Max tire. Mukha siyang malinis at saka premium looking. Then, kinabit na rin nila yung rear tires using the same procedure. Okay, tapos na, nakabit na lahat. So, ito na ngayon yung itsura niya. So, ang next step is ipa-wheel alignment natin. Medyo may kaunting paling na rin yung manibela ko, so kailangan nating ipa-wheel alignment. Dito nga pala sa wheel alignment, kailangan nating makita kung meron sila sa computer nila para sa Mazda 3. Luckily, meron naman for Mazda 3. Dito, check natin yung camber, caster, saka yung toe. Makita nyo, merong dalawang red. Dapat naka-green lahat yan. Meron siyang tolerance, so yung dial dapat nandun sa green. So, nag-adjust na si kuya ng caster at saka camber. So, makita nyo habang nag-a-adjust siya dun sa ilalim, gumagalaw yung dial. Ang hinahanap natin is mag-green siya lahat. So, ito na yung final. Makita nyo, naka-green na sila lahat. Ibig sabihin, naka-wheel aligned na siya. So, makita mo yung dial nandun sa green. It doesn't have to be at the center. Basta nandun sa within the green. Kasi yan yung tolerance niya. Okay, tapos na yung wheel alignment. So, check natin uli yung final look niya. And then later, ite-test drive natin. So, ito ngayon yung itsura ng Radar D-Max R8. So, makita nyo, maganda na yung drop ngayon. Medyo nagsawa na ako dun sa meaty na 235/40/19. Kaya nag-downsize tayo. So, compared dun sa 235/40/19, yung 225/40/19, mas manipis ng konti at saka mas maliit ng konti ang diameter. At ang isa pang magandang feature nitong Radar is meron siyang rim protector or rim guard. So, mas protected ng konti ang rims mo compared sa wala. Just to summarize again, ano yung key selling points nitong Radar D-Max? Unang-una, design siya for sporty driving. So, based on reviews, maganda yung grip niya both on dry and wet surfaces. And second is, maganda talaga yung wet grip niya compared dun sa tires ko before. Since meron siyang mga special grooves para ma-evacuate ng mabuti yung water dun sa tire surface. Another thing is maganda yung compound niya. So, yung ride quality is not compensated. And since marami siyang grooves, mas tahimik talaga siya, especially sa highway. And another thing is run flat tire siya. So, kampante ako na hindi ako basta-basta mapaplatan. Especially sa long drive. So, added security na rin. So, tapos na tayo at itry natin i-test drive. At tingnan natin yung initial impression sa tires na to kung maganda ba talaga. First impression, ang una kong napansin, sobrang tahimik ng tires na to. Compared sa previous tire ko na medyo semi-slick,
Ang laki ng difference niya pagdating sa tire noise. Nag-improve talaga yung NVH. At mas relaxing na siya i-drive ngayon. Napansin ko lang medyo may konting stiffness. So, chinek ko yung tire pressure. So, nung in-adjust ko na, nag-improve yung kanyang ride. Siguro I will do a review again of these Radar tires after mga 3,000 kilometers para ma-check natin talaga yung kanyang actual performance and then i-feedback ko sa inyo. Okay, initially, ang nagustuhan ko pa rin sa kanya, maganda yung grip niya. At kahit hindi ko pa siya kino-corner, alam ko maganda yung kapit niya on road. So, pagdating sa stance, nagustuhan ko din yung itsura and fitment ng tires na to sa current setup ko. So, kahit summer tires siya, nandun pa rin yung sporty characteristics na hinahanap ko. Especially na yung Mazda 3 is maganda yung handling. So, as much as possible, dapat maganda rin yung performance ng tires para ma-purely maximize talaga yung driving experience. So, overall, yung first impression, pagdating dun sa quality ng tires at saka yung overall look niya, I'm very satisfied sa kinalabasan. Sa ngayon, madumi pa itong sasakyan na ito, pero gandang-ganda na ako sa itsura niya. How much more kung nalinisan ko na siya? So, tamang-tama lang na nag-downsize tayo to 225. At mas gumanda ng konti yung drop ng sasakyan. Since dati natataasan ako doon sa kanyang setup. So, kung naghahanap kayo ng quality tires na hindi masyadong mahal, you can take a look at Radar tires. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!